Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1451. Agad na sinabi ni Lily, mangyaring sabihin sa iyong Grand Protector na nais naming makita ang iyong Panginoon, dahil alam namin ang ilang mga balita tungkol sa tunay na lupain ng Diyos. Ultimate God Realm. Maraming mga alagad ang nabigla sa pakikinig nito. Ang alamat na ito, natural na naririnig nila ito, ngunit, sa lahat ng oras na ito, wala silang nakitang mga pahiwatig. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito ay dumating si Lily, talagang pag-usapan ang bagay na ito. Queen, sa palagay ko mas mabuti para sa iyo na dalhin sila upang makita ng direkta ang unang nakatatanda. Naniniwala ako na pagkatapos marinig ito, ang unang nakatatanda ay tiyak na handang dalhin sila upang makita ang soberanya, at natatakot ako na ang taong siyang Grand Protector ay hahanapin din ang unang nakatatanda nang malaman niya. Panipi. Sumimangot ang lalaki, naging seryoso, at sinabi sa isang tao sa isang berdeng mahabang shirt sa gilid. Mabuti, kayong dalawa, sumama ka sa akin. Ang disipulo ng lalaki na tinawag na Queen, agad na tumango at nagbeken sa duo ni Lily at ang ikawalong nakatatanda. Ang ikawalong nakatatanda at si Lily ay tumingin sa isa't isa, at may kagalakan sa kanilang mga puso, sinundan nila agad sila. Matapos ang tatlong lumipad ng medyo malayo, ang isa sa mga babaeng alagad, pagkatapos ay tinanong ang lalaki bago, kapatid, ang bakas na ito ng tunay na lupain ng Diyos ay hindi natagpuan. Maging ang mga tao ng aming apat na sinaunang sekta ay lihim na naghahanap ng mga pahiwatig na walang balita. Ang mga salita ng 2 taong ito, sa palagay mo ba ay maaasahan sila? Panipi. Ang lalaki na tinawag na si David, pagkatapos ay malamig na ngumiti at sinabing, sa palagay ko dapat itong maaasahan, kung hindi, hindi ba sila naghahanap ng kamatayan? Ito ang banal na sekta ng hari, ito ba ay isang lugar kung saan maaari silang lumapit at lokohin ang mga tao? Bukod dito, dinala namin sila at ang isa sa amin ay nakakuha ng isang unang high grade na damo, na hindi maaaring maging masama para sa amin sa anumang paraan. Panipi. Hoy, hey, kung ano ang sinabi ni Brother David ay tama. Agad na tumawa ang babae. Sa sandaling ito, ang unang nakatatanda ng sekta ng banal na hari, ay walang tigil na pag-inom ng tsaa at paglubog ng araw sa loob ng isang patio, na may ulo ng puting buhok at isang mahabang balbas, na mukhang binigyan niya ang mga tao ng isang pangkalahatang pakiramdam ng walang kamatayang mga buto. Inilagay niya lamang ang tasa ng tsaa sa talahanayan ng bato at nakasimangot na mabangis, pinilipit ang kanyang ulo at malumanay na sinulyapan ang 3 tao na lumakad sa pintuan, na may ilang sandali nang hindi kasiya siya sa kanyang mga mata. Queen, sino ang 2 ito? Ito ang tirahan ng unang nakatatanda, huwag lamang magdala ng sinuman sa akin, nakuha ito. Panipi. Bago sabihin ni Queen, ang unang nakatatanda ay hindi pagod na tumayo at sinabi. Unang nakatatanda, kung ito ay isang normal na bagay, tiyak na hindi ko dinala ang 2 taong ito sa iyo, ngunit ngayon ang bagay na ito, naniniwala ako na dapat kang maging interesado, iyon ang dahilan kung bakit pinasok ko sila. Agad na humakbang si Queen at sinabi gamit ang isang arching hand. Ganun ba? Ang unang nakatatanda ay sumigaw, sabihin mo sa akin, kung hindi ako interesado, ang 2 tagalabas na ito, maaari ko lang silang patayin. Sa sandaling narinig ito ni Lily at ang ikawalong nakatatanda ng pamilyang Lagorio, ang mga sulok ng kanilang mga bibig ay bahagyang twitched ng ilang beses, ang unang nakatatandang ito ng sekta ng banal na hari, ay masyadong nakakahiya. Pagbati sa unang nakatatanda, ako ang anak na babae ng pinuno ng pamilya Lagorio ng mga nakatagong pamilya, si Trenton Lagorio. Ngayon ako ay dumating, sa katunayan, upang ipaalam sa iyo na nais kong matugunan ang iyong patriarch. Kaya, agad na iginagalang ni Lily ang kanyang kamay, bahagyang yumuko at sinabi ng may katumbas na katapatan. Ang iba pang partido ay sumimangot, medyo galit, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko ito malulutas, na dapat tayong pumunta at abalahin ang ating soberanya. Marami kang guts, panipi. Kabanata 1452. Nang marinig niya ito, nagulat din ang alagad at agad na sinabi kay Lily, ano ang pinag-uusapan mo? Bukod dito, hindi man madali para sa mga tao mula sa mga pamilya ng first class upang matugunan ang aming unang nakatatanda. Ikaw ay isang binibini lamang mula sa isang pangalawang klase na pamilya, sapat na mabuti na papasukin ka. Si Lily ay natatakot din na noo sa itaas ng malamig na pawis ay dumadaloy, at sa oras na ito, ang unang nakatatanda ay nakatayo din. Ang nakasisindak na presyon na iyon, mula sa paglili ng Marshall, hindi rin siya makatayo kahit na tumayo ang sarili at lumuhod.
Kahit na ang gilid ng ikawalong nakatatanda ay medyo mapatla, katulad ng pakiramdam ng presyon ng bundok. Unang nakatatanda, ako, hindi ko sinasadya ito, ang ibig kong sabihin, bagay na ito, sinabi ko sa iyo, pupunta ka pa rin sa pinuno ng sekta at tinalakay nila, ito ay tungkol sa lihim na bagay na makalangit. Inihaw ni Lily ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay nakakakuha ng maputi, at nagpanik, sapagkat, dinala ko sa oras na ito, isang pahiwatig tungkol sa tunay na kaharian ng Diyos. Ultimate God Realm. Naririnig ang mga salitang ito, ang unang nakatatanda ng sekta ng banal na hari, agad na sumimangot, at ang nakakatakot na presyon na nagmula sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos ay dahan-daang nagkalat, nawawala sa wala, na parang hindi pa ito lumitaw dati. Oo, Ultimate God Realm. Sa puso ni Lily, sa wakas ay nagpabuntong hininga siya at hindi maiwasang mapawi ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, ang iba pang partido ay tumawa ng malamig, maraming mga tao na dumarating dito araw-araw upang magbigay ng mga pahiwatig, ngunit lahat sila ay sinungaling. Dapat mong malaman na ang pagbibigay ng walang kapaki-pakinabang na impormasyon ay isang parusang kamatayan. Panipi. Matapos marinig ito, sinipsip ni Lily sa isang hininga ng malamig na hangin, paano kung napunta sila sa 7 mapanganib na lugar, at walang makukuha? Hindi ba siya nasa panganib noon? Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip ng mabuti, sigurado pa rin siya na lampas sa mga salita sa kabilang panig at sinabi, unang nakatatanda ay hindi nag-aalala, sa oras na ito ang impormasyon ay tiyak na kapaki-pakinabang, at ang 8 pamilya ng anino ay naghahanda upang talakayin kung oras na upang kumilos. Mabuti, pagkatapos ay sabihin mo sa amin. Ang sekta ng banal na hari ng unang nakatatanda ay nakaupo pabalik, walang tigil na naka-record sa upuan na iyon, dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa hindi inaasahan, sumimangot si Lily, at sinabi, sa palagay ko, mas mahusay nating makita ang Panginoon na Master, pagkatapos ay sabihin ito. Pagkatapos ng lahat, sa ganitong balita, dapat mong malaman ng mabuti ang halaga nito. Gayon din, wala sa iba pang mga angkan ang nagpapalam sa iyo ng clone na ito. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito, nangangahulugan ito na napuno sila ng kumpiyansa tungkol sa clone na ito. Panipi. Ang pakikinig kay Lily ay nagsabi nito, ang puso ng unang nakatatanda ay hindi makakatulong ngunit mabugbog. Mukhang sa oras na ito, ang clone na ito ay dapat na talagang malamang na makahanap ng isang paraan upang masira sa tunay na kaharian ng Diyos. Kung ang mga tao ng isang pamilya na unang klase ay sakupin ang unang pagkakataon, at ilang mga tao ang pumipigil sa tunay na lupain ng Diyos, maaari nilang baliwalain ang iba sa kanilang lakas. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat kung gaano kakilakilabot ang pagkakaroon ng tao sa tunay na lupain ng Diyos. Napagtanto ng unang nakatatanda ang kabigatan ng bagay sa isang instant at agad na tumayo, o sige, umalis tayo, kukunin kita upang makita ang soberanya. Ang pakikinig sa mga salitang ito, si Lily at ang ikawalong nakatatanda ay tumingin sa isa't isa, at pareho ang kanilang mga puso ay hindi makakatulong ngunit maging mas masaya. Sa wakas, nagkaroon pa rin sila ng pagkakataon na matugunan ang master ng banal na hari na ito. Di nagtagal, pinangunahan ng unang elder ng banal na angkan ang kanilang dalawa at dumating sa harap ng master ng banal na hari. Sa oras na ito, ang banal na hari master ay naglalaro ng chess kasama ang vice master, at pagkatapos na dumating ang unang nakatatanda kasama ang kanyang mga tao, hindi siya naglakas loob na abalahin sila, ngunit maaari lamang tumayo at tahimik na maghintay. Kapag natapos ang kabilang panig na ito ng chess, ang patriarch ay pagkatapos lamang ay tumingin sa vice patriarch. Kabanata 1453. Unang nakatatanda, ang dalawang ito. Ang banal na master ng sekta ng hari, na isang puting may buhok na matandang lalaki, ay mukhang matanda din. Maaari lamang siyang maging katulad ng mga nakaraang patriarch na maaaring tahimik lamang na maghintay ng kamatayan kung hindi nila masisira ang tunay na kaharian ng Diyos. Ang vice patriarch na ito gayunpaman, mukhang medyo mas bata, na tinatayang nasa kanyang mga 40s o 50 at mukhang medyo na-refresh. Ang unang nakatatanda ay bahagyang naka-arched ang kanyang kamay bago sabihin, Master, ito ang pangalawang klase ng Lagorio family head, at ito ang kanilang ikawalong nakatatanda. Sa oras na ito, dumating ako upang sabihin sa iyo ang tungkol sa isang mahalagang bagay, isang bagay na may kahalagahan, kaya kailangan kong dalhin sila sa harap mo. Panipi. Ganun ba? Pakinggan natin ito. Ito ay sapat na boring kani-kanina lamang, at nagtataka ako, ano ang isang bagay na kawili-wili. Panipi. Ang banal na King Clan Master ay gaanong sumulyap kay Lily at dahan-daang nagsalita. Orihinal na naisip niya na tiyak na sasabihin ni Lily ang bagay ng direkta. Gayunpaman, hinimas niya ang kanyang kamay at sinabing, nakilala ko ang soberanong Panginoon, sa oras na ito ang bagay ay may kahalagahan.
Kung sasabihin ko sa balitang ito, natatakot ako na ang mga tao ng mga pamilya ng anino ay hindi magiging masaya. Ito ay mabuti upang sabihin sa iyo ang mga tao, lamang. Ang patriarch ng banal na sekta ng hari, sa sandaling narinig niya ito, naintindihan niya agad ang kahulugan ni Lily. Ngumiti siya ng gaanong at sinabi, kung nais mong makinabang, posible, ngunit nakasalalay ito sa iyo, kung ang impormasyong ito ay nagkakahalaga ng presyo. Tumahimik siya bago magpatuloy, kung hindi katumbas ng halaga ang presyo, natatakot ako na hindi ka makakakuha ng isang benepisyo, at hindi ka makalakad sa labas ng mga pintuang bayan ng aming mga gate ng King. Pagkatapos ng lahat, ang isang tao mula sa isang pangalawang klase na pamilya ay talagang nangahas na gumawa ng mga kondisyon sa amin, ang gayong bagay ay hindi pangkaraniwan. Panipi. Huwag kang mag-alala, tiyak na sulit ito ay balita tungkol sa kung hindi kayo maaaring masira sa tunay na lupain ng Diyos, at, sa oras na ito, tumpak ito. Ngumiti si Lily, at pagkatapos ay muli, ang aking mga kinakailangan ay hindi mataas, 500 pangalawang grade na intermediate na espiritual na mga halamang gamot at ilang iba pang mga table tasks. Tungkol sa mga table tasks, nasa sa iyo. Panipi. Unang ginang. Ang ikawalong nakatatanda sa kanyang tagiliran ay nagulat. Ang panganay na miss na ito ay masyadong matapang, na talagang matapang na magmungkahi ng ganoong kondisyon. Ang kondisyong ito ay masyadong overboard din. Bagaman sa angka ng banal na hari, tiyak na magagawa nila ito, ngunit napakataas ng mga ito sa itaas na kung hindi sila nasisiyahan dito ay papatayin lang nila tayo. Gayunman, si Lily ay hindi nababahala, na tila hindi naririnig, at patuloy na tiningnan ng Master ng Divine King sa harap niya. Walang problema, ngayon maaari kang magsalita. Matapos mag-isip ng ilang sandali, ang matandang lalaki sa wakas ay tumango. Ang puntong ito ng benepisyo ay talagang wala kung ang isang tao ay maaaring masira sa tunay na kaharian ng Diyos. Bukod dito, wala nang ibang dumating upang sabihin sa kanila ang balitang ito, at ang unang ginang ng pamilya ng Lagorion na ito ay dumating, na nangangahulugang ang pamilyang ito marahil, ay talagang kulang din sa mga mapagkukunang ito ng paglilinang. Masaya ang puso ni Lily, at pagkatapos ay sinabi niya sa ilang mga tao sa harap niya ang tungkol sa sitwasyon. Matapos makinig ang banal na master ng King Clan, ang sulok ng kanyang bibig ay nakakabit ng isang malamig na ngiti. Hindi ko talaga inaasahan na ang mga tao ng iyong mga pamilya na unang klase, na medyo matalino, ay talagang naibalik ang lahat ng mga sinaunang porma sayon. Dahil ito ay isang bagay na ipinakita sa tuktok ng mga sinaunang porma sayon, na may ilang uri ng indikasyon, sa palagay ko, sa oras na ito mula sa 7 mahusay na mapanganib na mga lupain, dapat akong makakuha ng ilang mga pahiwatig. Panipi. Tumango ang banal na clan patriarch, pagkatapos ay sinabi sa unang nakatatanda, unang nakatatanda, ibababa mo sila at binigyan sila ng mga benepisyo na hiniling niya. Ang balita na ito ay nagkakahalaga ng mga bagay na ito, para sa mga table tasks, bigyan ng 50 grade high grade na table tasks, kung bibigyan ka ng mas kaunti, natatakot ako na sasabihin ng batang babae na ako ay kuripot. Panipi. Kabanata 1454. Mahusay, Miss, ito ay isang magandang ideya. Naisip ko na nais mo lamang sabihin sa kanila ang tungkol sa bagay na ito, upang maputik ang tubig, ngunit hindi ko inaasahan na makakuha ng maraming mga benepisyo, kaya ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Dala. Mula sa angka ng banal na hari, ang 8 nakatatanda ay pa rin palpitating ng kaunti, natatakot na ang ibang partido ay hindi maligaya at papatayin sila. Bukod dito, ang 2 lihim na dumating dito, kahit na namatay sila, hindi alam ng ulo ng pamilya kung paano sila namatay. Napangiti si Lily, pagkatapos ay sinabi, pag-isipan mo ito, ngayon ang aming pamilya Lagorio ay isang pamilya lamang na pangalawang uri, na mas mababa sa puting pamilya. Matapos ang kompetisyon na ito, ang aming pamilya Lagorio ay nagdusay kahit na mas mabibigat na pagkalugi, napakaraming masters ang namatay. Kung nais nating tumaas, gaano kadali ito? Kailan ito magiging? Panipi. Nagsasalita dito, tumahimik si Lily, pagkatapos ay sinabi, kaya, kahit na hindi natin sinabi sa 4 na sinaunang angkan. Kung pupunta tayo sa mapanganib na lupain na iyon, kung may mga pakinabang, hindi tayo makakakuha ng marami. Bakit hindi lihim na ilabas ang balita, upang ang aming mga pagkalugi ay hindi malaki at kukunin din natin ang mga gantimpalang ito, hindi ba ito perpekto? Panipi. Haha, ang panganay na miss ay talagang nakakakuha ng mas matalinong at mas matalinong. Ang ikawalong nakatatanda ay tumawa ng malakas, sa mga espiritual na halamang gamot at table tasks na nakuha sa oras na ito. Sapat na para sa ilan sa aming mga masters ng pamilya ng Lagorio na lumago sa loob ng maikling panahon. Upang ang puwang na may puting pamilyang iyon ay hindi mas malaki, at pagdating ng oras, hindi sila makaka-absolve. Panipi.
Susunod, umalis tayo sa direksyon ng kataas-taasang sekta ng Kailanawan. Sa hindi inaasahan, sa oras na ito, si Lily ay nakangiti ng basta-basta at sinabi sa ikawalong nakatatanda. Kataas-taasang kaliwanagan sekta. Nais mong pumunta sa sekta ng kataas-taasang Kailanawan. Panipi. Ang ikawalong nakatatanda ay sumimangot, malinaw na medyo nagulat. Lily sneered, "Oh, hindi ko sinabi na ipinagbili ko lamang ang impormasyong ito sa isang sinaunang sekta na ito. Kung pupunta tayo sa apat na sinaunang sekta na isa-isa, hindi ba ito magiging mas mahusay? Isipin ito, nagagawa nating ion ang benepisyo na ito ng 4 na beses, hindi ba maganda iyon?" Panipi. Well, ito ay mabuti, ito ay mabuti. Matapos marinig ito, ang ikawalong nakatatanda ay agad na tumanggo sa kanyang ulo. Sa oras na ito, sa gitna ng pangunahing bulwagan ng sekta ng banal na hari. Ang Vice Master ay tumingin sa guro, at pagkatapos ay sinabi ni Growlfly, "Master, bakit mo talaga binigyan sila ng mga bagay na iyon ngayon, ha? Wala silang magagawa kung hindi natin ito bibigyan, ito ay isang pangalawang klase na pamilya." Panipi. Ngumiti ang banal na hari ng hari at umiling-iling, "Kung hindi natin ito bibigyan, hindi ba ito mukhang masyadong maliit? Bukod, nasa mabuting kalagayan ako ngayon. Alam ko ang gayong mabuting balita. Isipin ito, kung maaari nating masira. Sa pamamagitan ng tunay na kaharian ng Diyos, magiging mahusay iyon. Pagkatapos nito, maaari tayong mabuhay ng 200 taon, magkaroon ng 200 taon ng buhay. Matagal na akong inaabangan ang araw na ito, at sa wakas ito ay halos narito na." Panipi. Totoo iyon. Tumanggo ang nasa gitnang may edad na, at sa lalong madaling panahon ang kanyang mga mata ay naiilawan muli, "Kaya, kailan tayo aalis?" Ang mga pamilyang first class ay natatakot sa 7 mapanganib na lugar, ha, hindi tayo natatakot. Sa loob ng aming sinaunang lipi, maraming mga malakas na tao, hindi natin kailangang hintayin sila, di ba? Panipi. Si Master Richard Yates, ang banal na hari ng Master, ay nag-isip tungkol dito bago sabihin, "Gawin natin ito sa ganitong paraan, hayaan ang mga matatanda na dumating para sa isang pulong mamaya, pagkatapos ay magpadala ng 7 maliit na koponan upang pumunta sa mga mapanganib na lupain upang galugarin ang sitwasyon." Ang taong nasa gitnang may edad ay nakinig sa ito, ang kanyang puso ay isang pagsabog ng kaguluhan, "Mabuti ito, ngunit natatakot ako na ang mga taong pupunta ay hindi maaaring maliit, ang puwang sa loob ng mapanganib na lupain ay napakalaki, natatakot ako na kung mas kaunting mga tao ang pupunta, hindi ito gagana." Panipi. Tumanggo si Master Yates, "Oo, hindi bababa sa isang maliit na koponan na may 200 tao, hayaan silang umalis bukas." Kabanata 1455. "Haha, mabuti." Tumawa ng malakas ang gitnang may edad na lalaki at mabilis na bumaba upang ipaalam sa ibang mga matatanda na pumunta. Nais ni Lily na makuha ang mga benepisyo, at hindi alam na ang mga tao ng banal na angkan na ito ay napag-usapan na at pupunta upang ayusin ang mga tao na pumunta sa 7 malalaking mapanganib na lupain ng maaga. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay hindi susundan ang oras na sinang-ayunan ng 8 pamilya, bago magmadali sa 7 mapanganib na lugar. Matapos makarating sa sekta ng kataas-taasang Kailanawan, si Lily at ang 8 matandang pasukan ay mas maayos, at sa lalong madaling panahon ay nakilala ang Patriarch at natanggap ang mga benepisyo na nais nila. Maging ang Patriarch ng kataas-taasang sekta ng Kailanawan ay mas mapagbigay kaysa sa Patriarch ng sekta ng banal na hari, at nagbigay ng 10 higit pang mga table tasks. Di nagtagal, lumabas sila muli sa kataas-taasang sekta ng kaliwanagan. Hindi namin patuloy na hihilingin ang mga benepisyo na ito, kahit na hinihiling namin ang napakaraming mga benepisyo na nagpapahintulot sa amin na mabilis na itaas ang paglilinang ng aming pamilya Lagorio, napakahirap pa ring makibalita sa puting pamilya. Sa pagpunta sa sekta ng Cloud Sky, mabilis na naisip ni Lily ang isang bagay at hindi maiwasang sumimangot. "Miss, ang mga benepisyo na ito ay sapat na sa loob ng mahabang panahon, kahit na hindi namin maabyutin ang puting pamilya, ngunit walang paraan, kung nais pa rin natin ang mas maraming mga benepisyo, ang ibang partido ay maaaring hindi sumang-ayon." Inisip ito ng ikawalong nakatatanda, pagkatapos ay sinabi, "Sa oras na ito, hindi ako hihingi ng mga benepisyo." Ang kamao ni Lily ay clenched, at isang masamang hitsura ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, naisip ko ang isang mas mahusay na pakikitungo. "Ganun ba? Anong deal ang mas mahusay?" "Oh, panipi." Ang ikawalong nakatatanda ay may isang nakakagulat na mukha, malinaw na hindi nauunawaan ang ibig sabihin ni Lily. "Humph, para sa maulap na sekta ng kalangitan, madali itong tulungan akong maghiganti, hindi ba ang puting pamilya ay papasok din sa mapanganib na lupain?"
Pagdating ng oras, hayaan ang mga tao ng maulap na sekta ng kalangitan, patayin ang lahat ng mga tao ng puting pamilya. Iyon ay magiging mahusay. Haha sa kasong iyon, hindi na natin kailangang gumawa ng paglipat, at makaka-revenge tayo. Panipi. Malamig na humuhumaling si Lily, ang mga sulok ng kanyang bibig ay bumulusok sa isang nakangiting ngiti. Sasang-ayon ba ang kabilang panig? Ang bagay na ito na hilingin sa kanila na magbigay ng ilang mga halamang gamot sa espiritu o isang bagay, at humiling sa kanila na tulungan na mapupuksa ang puting pamilya, ito ang dalawang magkakaibang bagay. Panipi. Ang ikawalong nakatatanda ay nakinig sa kakilakilabot na plano na ito, ngunit nakasimangot, ang Cloud Sky Clan na nais na sirain ang puting pamilya, sa katunayan, ay hindi isang mahirap na bagay. Ngunit ang puting pamilyang ito ay mayroon ding dalawang tunay na God Realm Peak Powerhouse, at ang mga nasa tunay na paglilinang ng Diyos ay hindi kakaunti ang mga tao. Kapag ang mga bagay ay magiging desperado, ang Cloud Sky Clan ay mananalo, ngunit hindi ito magiging isang maliit na pagkawala para sa kanila. Kung nagiging sanhi ka ng maraming mga eksperto na mamatay, tiyak na hindi ka nila tutulungan. Panipi. Ito ay talagang ilang problema. Pakikinig sa pagsusuri ng ikawalong nakatatanda, natagpuan din ni Lily na ito ay talagang hindi malamang. Ngunit, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, hindi pa rin niya maiwasang sabihin, paano ito, na hinihiling sa kanila na puksain ang buong puting pamilya, ang ibang partido ay tiyak na hindi sumasang-ayon. Ngunit paano kung ipapaalam ko sa kanila na kung makahanap sila ng isang pagkakataon upang patayin si Nash o Jackie sa oras na iyon, hindi ito dapat maging isang mahirap na bagay. At ang kanilang unang nakatatanda ay dapat ding patayin. Kung papatayin mo ang 3 taong ito, pagkatapos, ang puting pamilya ay walang tunay na malakas na tao. Panipi. Dito, si Lily, na nakaupo sa lumilipad na carpet, ay tumayo, pinapalakpakan ang kanyang kamao, at sinabi ng may kumpiyansa, kapag namatay ang 3 malakas na tao na ito, kukuha ako ng isang malaking bahagi ng aking paghihiganti. Pagkatapos, ang aming pamilya Lagorio ay sesolakay muli sa puting pamilya, at ang mga natalo na sundalo ay mamamatay lamang kung wala silang mga malakas na tao na pinuprotektahan sila. Kabanata 1456. Kung ito ay kapansin-pansin lamang sa 3 taong ito, marahil, ang ibang partido ay sasang-ayon dito. Matapos pag-isipan ito, ang ikawalong nakatatanda ay hindi makakatulong ngunit tumango, pagkatapos ng lahat, kung ang isa ay sumakit laban sa isang malaking puting pamilya, imposibleng gawin ito ng lubusan ng hindi nag-iiwan ng isang bakas. Kapag nakukuha ang salita, sa labas na ang 4 na mahusay na mga sinaunang sekta ay talagang sumakit laban sa isang pamilya ng anino, hindi ito isang magandang bagay. Panipi. Malinaw din ang puso ni Lily, ang 4 na sinaunang angkan at ang mga pamilya ng anino ay palaging nagpapanatili ng isang pag-unawa sa taset. Bukod dito, ang 4 na sinaunang angkan ay sumang-ayon din na huwag makagambala sa mga gawain ng mga pamilya, at hindi makakaapekto sa pag-unlad ng mga pamilya ng anino. Bagaman mayroong alitan, sa sandaling ito ay isang sinaunang lipi laban sa isang tiyak na pamilya ng anino, ang iba pang mga pamilya ng anino ay tiyak na magkakaisa at ibabato ang mga ito, at marahil ay makikipaglaban sa sinaunang lipi na ito. Malinaw ang mga tao ng pamilya ng anino. Kung hindi sila tumayo kung may mangyayari sa unang pagkakataon, maaaring mangyari ito sa pangalawang pagkakataon at marahil, ang susunod na pamilya na masisira ay sila. Siguro, ang susunod na sinaunang angkan ay maaaring makitungo sa kanila bilang isang pamilya, at pagkatapos nito, ang lahat ay malulunok ng paisa-isa. Sa makatuwid, ang posibilidad na subukang kumbansihin ang sinaunang sekta na hampasin laban sa puting pamilya, isang pamilya ng unang klase, ay napakaliit, at hindi malamang na sasang-ayon ang ibang partido. Gayunpaman, kung ito ay laban lamang sa ilang mga tao pagkatapos ito ay nagiging isang posibilidad. Kung laban lamang ito sa 2 o 3 tao, at kung nasa loob pa rin ng mga mapanganib na lugar, at pinapatay sila ng lihim, kung gayon sino ang may kaalaman na sila ang gumawa nito. Sa katunayan, ngunit dapat kong subukan. Una kong ipanukala na hayaan silang sirain ang puting pamilya, tiyak na hindi sila sasang-ayon, sa kasong ito, pagkatapos ay bumalik ako ng isang hakbang, at ang posibilidad na sumang-ayon sila ay tiyak na mas mataas. Ngumiti si Lily at sa wakas sinabi. Ang mga mata ng ikawalong nakatatanda ay naiilawan, at hindi maiwasang bigyan ng hinlalaki si Lily. Mabuti, miss, ang solusyon na ito ay talagang mahusay, nalaman kong talagang mas matalino at mas matalinong. Haha, naramdaman kong tiyak na gagana ang bagay na ito. Panipi. Nagiging madilim, maghanap tayo ng isang lugar upang magpahinga, aalis tayo bukas ng umaga. Tumingin si Lily sa kalangitan pagkatapos, sa wakas ay sinabi. Ang dalawa sa kanila ay nakahanap ng isang maliit na bayan, nagpahinga ng isang gabi.
Kinaumagahan ay nagpatuloy silang tumayo patungo sa lokasyon ng sekta ng Cloud Sky. Pagsapit ng tanghali, ang dalawa sa wakas ay dumating sa labas ng gate ng sekta. Muli, ang ilan sa mga maulap na sekta ng sekta ay mabilis na huminto sa kanilang dalawa. Mga kaibigan, napunta kami upang hanapin ang iyong sect master upang talakayin ang isang bagay na mahalaga, at inaasahan naming tulungan siyang ipaalam sa kanya. Napangiti ang ikawalong nakatatanda, at sa isang flip ng kanyang palad, diretso siyang kumuha ng apat na unang baitang na mga table task na may mataas na baitang at ibinigay sa kanila. Apat na kapatid, nais lamang nating magbigay ng ilang impormasyon, nagtataka ako kung okay lang ito. Ang mga table task ay dati nang nakuha mula sa kataas-taasang sekta ng Kailanawan, kaya sa oras na ito sila ay mas mapagbigay na nagbibigay ng mga table task. Ang apat na mga alagad, na ang antas ng paglilinang ay hindi masyadong mataas, tiningnan ng tulad ng isang elixir, at ang kanilang mga mata ay agad na naiilawan. Alam nila na ang gayong elixir ay magiging isang malaking tulong sa kanila. Mabuti. Ang isa sa mga lalaki, nang hindi nagsasabi ng isang salita, inagaw ang mga table task at pagkatapos ay ibinigay ang isa sa bawat isa sa kanila upang ibahagi. Kabanata 1457. Senior brother, hindi ito mabuti, di ba? Hindi mo na ito ipinaalam sa mga matatanda. Ang mga taong ito, hindi mo rin tinanong kung sino sila, at dinadala mo lang sila ng diretso sa sekta master. Ang isang babaeng alagad ay tumingin at agad na sumimangot at paalalahanan ang disipulo ng lalaki. Pagkatapos lamang ay tumugon ang disipulo ng lalaki at pagkatapos ay tinanong, sa pamamagitan ng paraan, sino kayo? Hindi ko lang makukuha ang iyong mga gamit. Panipi. Pagkatapos lamang ay ipinakilala ni Lily ang pagkakakilanlan sa kanila sa ibang partido. Pagkatapos ay sinabi sa ibang partido, mayroon kaming isang bagay na malaki dito, balita tungkol sa tunay na kaharian ng Diyos. Huwag kang mag-alala, masisiguro ko na tiyak na makikita tayo ng iyong patriarch kung alam niya na ito ang balita na ito. Panipi. Ang ikawalong nakatatanda ay agad ding sumigaw sa tagiliran, tiyak na makikita niya tayo, isipin mo ito, ang iyong patriarch, na nasa rurok ng tunay na paglilinang ng Diyos, ngunit siya ay matanda. Narinig ko na siya ay higit sa 70 taong gulang. Kahit na ang katawan ay medyo malakas pa rin, kung hindi niya masisira ang tunay na lupain ng Diyos, hindi ba siya pa rin makapaghintay ng kamatayan? Para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay ay ang masisira sa tunay na kaharian ng Diyos, mas mahaba kang mabubuhay. Well, stop. Kung ang balitang ito, maaari kitang dalhin. Ang disipulo ng lalaki ay medyo hindi komportable sa mga saloobin ng ikawalong nakatatanda, at direktang kumalas sa kanyang kamay, nakakagambala sa kanya, at pagkatapos ay sinabi, hayaan mo, dadalhin kita doon. Mabuti, maliit na kapatid, talagang ginagawa mo ang mga bagay, pumunta sa patriarch. Agad na sinundan sila ni Lily at ang ikawalong nakatatanda. Ang tatlo sa kanila ay dumating sa isang malaking palasyo at dumating sa harap ng isang pulang matandang lalaki. Pagbati, soberanong kang. Ang tatlong tao ay tumingin sa matandang lalaki at agad na arched ang kanilang mga kamay, pagkatapos ay yumuko at saludo, hindi matapang na ipakita ang kaunting kawalang galang. Ang red-robed matandang lalaki, na panunokso ng isang loro sa loob ng kanyang ibon na hola, ay tiningnan ang tatlong tao, at pagkatapos ay ibagsak lamang ang birdcage, bakit mo ako dinala sa akin ng mga tao? Hindi ko ba sinabi na iwanan ang anumang mga bagay sa mga tagapag-alaga o matatanda upang makitungo? Kung hindi ito bagay sa buhay at kamatayan ng sekta, hindi mo na kailangang ipaalam sa akin, at bukod sa, kahit na kinakailangan na ipaalam sa akin, ang responsibilidad na ipaalam sa akin ay hindi maipapasa sa iyo, di ba? Panipi. Ang noo ng disipulo ng lalaki ay tumutulo na may malamig na pawis, kung hindi ito para sa unang baitang na may mataas na baitang na mga table task at ang katotohanan na sa oras na ito ang balita ay talagang balita na ang sekta master ay sabik na makakuha, hindi siya manggahas panganib na dalhin ang mga tao ng direkta. Agad niyang arched ang kanyang kamay at sinabing, Soberano, mayroon silang mahusay na balita upang sabihin sa iyo, kahit na hindi ito tungkol sa buhay at kamatayan ng sekta, ngunit sa palagay ko ito ay halos mahalaga. Halos kasing mahalaga. Sumimangot ang red-robed matandang lalaki at tiningnan ang isa pang pagtingin kay Lily sa harap niya, nalaman niya na ang babae sa harap niya, hindi lamang ang kanyang balat ay maputi at maganda, ngunit mukhang siya rin ay may isang uri ng kagandahan. Ang ganitong kagandahan ng isang may sapat na gulang ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng mga ordinaryong tao. Bukod dito, ang pag-uugali ng kanyang katawan ay medyo bihira din. Ikaw, itaas ang iyong ulo. Hindi niya maiwasang sabihin kay Lily. Oo, sovereign kang?
Ako ang panganay na binibini ng pangalawang klase na nakatagong pamilya, ang pamilya Lagorio, at narito ako upang magdala sa iyo ng mabuting balita ngayon. Itinaas ni Lily ang kanyang ulo ngayon at ngumiti ng basta-basta, na nakilala na ang dalawang sinaunang mga Panginoon ng lipi, hindi siya kinakabahan ngayon. Medyo kalmado, hindi ka talaga natatakot sa akin. Matapos makita ang mukha ni Lily, ang mga mata ni Master Kang ay naiilawan, ang postura ng babaeng ito ay talagang mabuti. Kabanata 1458. Hey, Sovereign Kang, hindi ko ito matutulungan, pagkatapos ng lahat, alam ko na kahit hindi ako kalmado, narito pa rin ako. Panipi. Tumawa si Lily ng mapait at idinagdag, bukod, naniniwala ako na ang isang tao na mataas at makapangyarihan bilang soberanya na Kang ay hindi dapat makitungo sa mga mababang tao na katulad natin, di ba? Haha, may katuturan iyon, may katuturan. Si Master Kang ay muli na maingat na nakatingin kay Lily, ang kanyang puso ay higit na nababagabag. Ang babaeng ito ay partikular na napapanatili, mukhang 30 taong gulang, at may napakahusay na figure. Hindi sa banggitin, ang kanyang dibdib ay medyo malaki, na kung saan ay ang kanyang paboritong uri. Hindi niya maiwasang maupo, at dahan-daang tinanong, well, sabihin mo, ano ang nais mong dalhin sa akin? Master Kang, sa oras na ito ay dumating ako upang sabihin sa iyo ang tungkol sa balita ng Ultimate God Realm. Walang pag-iingat na sinabi ni Lily. Sa sandaling narinig ito ni Severus Kang, ang kanyang mga mata ay naiilawan, at siya, na naupo lang, agad na tumayo sa tuwa, balita ng Ultimate God Realm. Mayroon kang balita tungkol dito. Panipi. Gayunpaman, mabilis siyang nakakita ng isang bagay na mali, agad na nag-sneer, ngunit kung nakuha mo ang balita, bakit ka dumating upang sabihin sa amin ang sekta ng Cloud Sky? Oh, hindi ko akalain na magiging mabait kayo. Panipi. Pagkatapos ay tumawa si Lily, ang Master Kang ay talagang matalino, ito ay nakikita mo, napunta ako sa ganitong paraan upang maihayag ang gayong piraso ng balita, natural na kailangan ko ng benepisyo. Haha, cool, sabihin mo lang, ilan ang mga espiritu na halamang gamot, anong grado ng mga dalaga ng espiritu, ilan ang mga table tasks. Kailangan mo ba ng sandata o hindi? Panipi. Tumawa si Master Kang, pagkatapos ay idinagdag, orihinal na, ang aming apat na sinaunang angkan ay hindi nakitungo sa iyong mga nakatagong pamilya, dahil sa takot sa masamang impluensya. Sa oras na ito, dahil ito ay tungkol sa sitwasyon ng tunay na lupain ng Diyos, posible na gumawa ng isang pagbubukod. Panipi. Tiningnan ni Lily ang alagad sa gilid, pagkatapos ay sumimangot. Si Master Kang ay hindi bobo, at agad na naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, agad na kumala sa kanyang kamay at sinabi sa alagad na iyon, lumabas ka muna. Oo, soberanya. Ang alagad na iyon na nanguna sa daan, pagkatapos lamang ay magalang siyang umatras. Nang umalis ang ibang partido, sinabi ni Master Kang, okay, maaari kang magsalita ngayon. Pagkatapos ay sinabi ni Lily, hindi ko gusto ang anumang mga espiritual na halamang gamot, at hindi ko nais ang anumang kayamanan. Natigilan si Master Kang at medyo nagulat, medyo kawili-wili, kung gayon ano ang kailangan mo. Maaari ba itong hinahangaan mo ako? Panipi. Si Lily ay pinapawisan sa kanyang puso, ngunit sinabi pa rin sa ibang partido, syempre hinahangaan ko ang Sovereign Kang, pagkatapos ng lahat, ikaw ang mataas at malakas na soberanya ng sekta ng Cloud Sky. Haha, sabihin mo, ano ang kailangan mo? Hanggat ito ay isang bagay na magagawa ko, syempre hindi ito problema. Pagkatapos ng lahat, ang balita na ito tungkol sa tunay na lupain ng Diyos ay isang hindi mapaglabanan na tukso para sa atin na matandang lalaki. Panipi. Si Master Severus Kang ay muling tumawa ng malakas. Kabanata 1459. Tulungan kaming sirain ang puting pamilya, paano ito? Sa wakas ay ibinigay ni Lily ang kanyang mga saloobin, alam ko, ang isang bagay na ito ay maaaring maglagay sa iyo ng mga lalaki sa isang napakahirap na lugar, ngunit, hindi ito matutulungan, nais kong maghiganti, dapat akong maghiganti. Maghintay. Pinakinggan ni Master Kang, ang kanyang mukha ay nalilito, nakasimangot, pagkatapos ay sinabi, mukhang naaalala ko, ang puting pamilya ng pamilya ay puti, tama. Lily Lagorio, hindi ba siya ang kanyang babae? Paano mo nais na patayin siya? Panipi. Humph. Ang lamig na taong ito, ay nakahanap ng isang babae sa karaniwang mundo. Ito ay talagang kahihiyan na sabihin, ngunit dinala niya ito at ang anak na lalaki na iyon ay bumalik. Kahit na ibabalik lamang ito sa kanila na magiging okay, ngunit nais din niyang ipasa ang posisyon ng ulo ng pamilya sa kanyang anak na lalaki. Sinabi mo sa akin, hindi ba ako dapat magalit? Panipi.
Kapag naisip ni Lily ang bagay na ito, galit na galit siya, at pagkatapos ay sinabi kay Master Kang, ngayon ang puting pamilya ay napakahusay, ang kanilang mga matatanda sa pamilya ay nasira hanggang sa rurok ng tunay na paglilinang ng Diyos. Ang mapahamak na anak na lalaki na iyon ay tinawag na Jackie, at mayroon siyang napakahusay na talento, ngunit mahusay din ang kapangyarihan ng labanan. Narinig ko na siya ay may isang napakahusay na espiritual na sandata, sa palagay ko ito ay isang tunay na grade na espiritual na sandata. Gayon din sa kompetisyon ilang oras na ang nakalilipas, ang aming pamilya Lagorio ay nakaranas ng matinding pagkalugi. Nais kong maghiganti, ngunit napakahirap. Panipi. Well, ang pangkalahatang sitwasyon, alam ko talaga. Ikaw at ang iyong tao ay tumalikod sa isa't isa, kaya, nais naming magpahiram ng isang kamay upang mapupuksa ang puting pamilya, di ba? Matapos pakinggan ito, ang Master Kang ay mayroon ng isang magaspang na ideya ng kung ano ang nangyayari. Oo, hangga't gusto mong tumulong, ang bagay na ito ay napakasimple. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa 100 ng mga matatanda sa iyong sekta ng kalangitan, ang bawat isa sa kanila ay isang malakas na tao sa rurok na paglilinang ng tunay na kaharian ng Diyos, para sa iyo, napakadali. Panipi. Bukod dito, sa oras na ito, naramdaman kong tiyak na makakahanap ka ng isang paraan upang masira ang tunay na lupain ng Diyos sa impormasyong ito. Tiyak na mahahanap mo ito. Panipi. Ang mas maraming liryo ay nag-uusap, mas nasasabik siya, kaya, naniniwala ako na ang tunay na lupain ng Diyos ay napakahalaga sa iyong mga lalaki, at alam mo kung gaano kahalaga iyon, di ba? Ang kondisyon ng pagpapalitan na ito ay hindi masyadong marami, di ba? Panipi. Ang puso ni Master Kang ay malinaw na medyo gumalaw. Tumahimik siya sandali, bago pa niya sinabi muli, gusto kitang tulungan. Ngunit alam mo rin ang aming sekta ng Cloud Sky ay hindi maaaring walang dahilan upang hampasin laban sa isang pamilya ng anino. Kapag naghampas kami, ang lahat ng mga pamilya ng anino kabilang ang ilang mga pamilya na pangalawang uri ay magkakaisa. Kung nangyari iyon, hindi tayo magiging isang tugma para sa kanilang lahat. Panipi. Tumahimik si Master Kang, ito ang aming 4 na sinaunang clans at ang 8 kasunduan ng pamilya ng anino, isang kasunduan sa taas at sa loob ng maraming taon na. Walang sino man ang nangahas na madaling masira ang tulad ng isang kasunduan sa taset. Panipi. Alam ko rin na ang bagay na ito ay talagang nagpapahirap sa iyo. Ngunit, wala akong ibang paraan. Sumimangot si Lily, pagkatapos mag-isip at sinabing, kaya, kung hindi ka makakatulong, wala akong ibubunyag. Wala kang sasabihin sa amin. Kapag narinig ito ni Master Kang, isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, kung hindi ka nakikipag-usap, hindi ka ba natatakot na papatayin kita at hindi ka papayag? Hehe, una, naniniwala ako na ang Master Kang ay hindi gagawa ng isang kasuklam-suklam at walang kahihiyan na bagay. Pagkatapos ng lahat, bilang Panginoon ng isa sa 4 na sinaunang sekta, sinaktan mo ang isang martial artist mula sa isang pangalawang klase na pamilya. Kung ito ay upang lumabas, hindi ka ba matatawa? Ang aking ama at ang iba pa, alam nilang lahat na hahanapin kita. Panipi. Gayunman, tumawa si Lily at sinabi muli, bukod, kung wala akong sasabihin, anong pakinabang ang makukuha mo kung papatayin mo ako? Hindi ko iniisip pagdating ko, makakabalik ako ng buhay. Panipi. Gutsy, hindi masama para sa isang anak na babae ng pamilya Lagorio. Tumango ang matandang lalaki sa kasiyahan, nalaman niya na ang babaeng ito ay higit pa sa gusto niya. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, hindi pa rin niya maiwasang sabihin, paano ang tungkol sa iyo na bibigyan kita ng mga halamang gamot, anumang mga pangalawang baitang, kasama ang ilang mga table tasks o isang bagay, naniniwala ako na kailangan mo rin ang mga bagay na ito. Iniisip mo ito, ang pamilya ng White ay isang pamilya ng first class na may maraming tao, na direktang pumapatay sa kanila, imposible na hindi mag-iwan ng mga bakas, at kapag kumalat ito ay magiging isang problema. Panipi. Naririnig ang mga salitang ito, masaya ang puso ni Lily, alam niya, tila ang kanilang orihinal na hangarin ay talagang isang pag-play, ang iba pang partido ay inilipat. Kabanata 1460. Sovereign Kang, alam ko rin na ito ay magiging napakahirap para sa iyo, at hindi kita pipilitin. Pagkatapos ng lahat, kung nais mong sirain ang puting pamilya, tiyak na ito ay malakas at malakas. Kaya, nakikita mo kung ito ay okay, kapag ang oras ay darating ang mga tao ng puting pamilya ay tiyak na pupunta din sa isa sa 7 mahusay na mapanganib na lugar. Kapag nagpunta sila, sasabihin ko sa iyo kung aling mapanganib na lugar ang pupuntahan nila. Panipi. Kapag pumunta ka sa mapanganib na lupain, makilala sina Nash, Jackie at ang unang nakatatandang Kenneth, tulungan akong patayin ang 3 sa kanila. Hindi ito dapat maging mahirap, di ba?
Sa ganoong uri ng lugar, magulong na ito at hindi madaling makita, patayin lamang ang 3 taong ito. Tiyak na hindi ito problema. Panipi. Sinadya ni Lily na magpanggap na mag-isip ng ilang sandali, pagkatapos lamang ay sinabi niya ang kanyang mga saloobin. Hanggat ang 3 sa kanila ay namatay, at kasunod na ang aming pamilya ng Lagorio ay nag-aakma laban sa kanilang puting pamilya. Pagkatapos ay maaari tayong manalo, at kung mayroon tayong away sa mga nakatagong pamilya, hindi ito makakaapekto sa iyo ng marami, di ba? Panipi. May katuturan. Tumango si Master Kang. Pagkatapos ay tiningnan muli ang ika-8 elder ng pamilya ng Lagorio, bago sabihin sa ika-8 nakatatanda, gayunpaman, mayroong isang bagay na nais ko pa ring talakayin sa panganay na Miss. Inaasahan ko rin na ang nakatatandang ito sa iyo, ay maaaring maghintay para sa iyo sa labas. Mayroong isang malaking puno ng banyan sa labas ng pangunahing bulwagan, maaari kang maghintay para sa iyong panganay na Miss doon. Panipi. Ang ika-8 elder ng pamilya ng Lagorio ay nababagabag, hindi alam kung bakit biglang palayain siya ng ibang partido. Ngunit hindi siya naglakas loob na sumuway, kaya maaari lamang siyang tumango at pagkatapos ng pag-arching ng kanyang kamay, agad siyang lumakad na may malalaking hakbang. Sumimangot din si Lily, hindi alam kung ano ang nais ng matandang ito. Tiningnan niya ang ibang partido bago sabihin, Master Kang, hindi ko alam kung bakit bigla mong ipinadala ang aking katulong. Siya ang ika-8 matanda ng aming pamilya, isa siya sa atin. Ang nangyari dito ngayon lang, alam na niya. Hindi talaga kailangang palayain siya. Panipi. Haha, kagandahan, paano mo malalaman na walang ganoong pangangailangan? Pagkatapos ay hinawakan ni Master Kang si Lily sa baywang at pilit na hinaila siya malapit sa kanya. Ikaw. Agad na nagalit si Lily at nagbigay ng isang mapot na hitsura kay Severus Kang. Nakaramdam siya ng kasuklam-suklam. Matapos ang lahat ng ito ay isang matandang lalaki at wala siyang damdamin para sa kanya. Ngunit, pagkatapos ng lahat, siya ay isa sa 4 na sinaunang sekta na patriarch. Ang kanyang antas ng labanan ay mas mataas kaysa sa karamihan ng mga tao, mas mababa sa kanya. Sa kanyang antas ng labanan dahil ito ngayon ay tiyak na hindi siya kalaban sa kanya. Sa pag-unawa nito, hinaplos niya ang kanyang mga ngipin at nang ahas na huwag nang sabihin pa. Ngayon sa palagay mo ba ay kinakailangan? Malamig na ngumiti si Master Kang at naamoy ang kanyang katawan ng isang kasiyahan. Ang iyong katawan ay talagang mabango. Ang matandang ito ay umibig sa iyo sa unang tingin. Panipi. Inisip ni Lily ang kanyang puot, at pagkatapos ay ang galit sa kanyang mukha ay mabilis na nawala. Binigyan niya si Master Kang ng isang blanko na hitsura at pagkatapos ay sinasadyang sinabi, Master Kang, napakataas ng iyong katayuan, paano mo ako gusto? Kung nais mong makahanap ng isang babae, makakahanap ka ng isang mas batang babae na alagad. Panipi. Haha, bata pa sila, at matanda na ako. Paparanggin pa rin ako upang subukan. Ang ilang mga asawa ko, ang ilan sa mga ito ay luma din. Mas gusto ko ang isang babaeng may lasa tulad mo. Bukod, sa palagay ko, maraming mga kabataang babae ang hindi maganda tulad mo. Panipi. Tumingin si Master Kang sa kanya at hindi maiwasang halikan siya. Nais mong sumang-ayon ako na tulungan kang patayin ang 3 tao, hindi iyon isang mahirap na bagay. Ito ay lamang kung pupunta ako laban sa isang tao mula sa isang pamilya ng anino, natatakot pa rin ako sa mga repercussions mula sa nalalabi sa kanila. Kaya dapat mong aipangako sa akin na hawakan ang iyong mga kondisyon, at pagkatapos ay mangako akong tulungan ka. Panipi. Kung gayon okay, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa paraan upang masira ang tunay na lupain ng Diyos sa isang iglap, at maglingkod sa iyo ng maayos sa isang beses, okay? Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.